Idagsa pa rin sa mga bus terminal ang mga bibiyahe patungo sa mga lalawigan para sa Pasko at Bagong Taon. Alamin po natin ang mga kaganapan sa bus terminal sa Cubao, Quezon City. Mag-uulat si Haji Caaminio live. Okay, Kathy, ilang oras bago nga itong Noche Buena ngayon yung December 24 ay unti-unti nang humuhupa yung bilang ng mga pasahero na dumadagsa dito sa ilang mga bus company sa kahabaan ng EDSA southbound dito sa Cubao sa Quezon City. Ayon sa mga nakausap nating bus companies, kahapon yung may naitalang pinakamarami o yung pinaka-exodus ng mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya. Kanina ganito ang sitwasyon sa Dominion Bus Line na biyaheng Ilocos at Abra Province. Nakapila ang mga pasaherong naghihintay ng bus dahil na rin sa mabigat na trapiko sa North Luzon Expressway. Pero bandang alas 3 ng hapon, unti-unti nang dumarating ang mga bus na maghahatid pa norte. Sa kasalukuyan ay maaari pa mag-walk-in o humabol ang mga pasahero dahil may sobra pang biyahe. Yun nga lang, mukhang sa daan na sila aabutan ng Noche Buena. Sa Superlines bus naman, naging problema nila ang mabigat na trapikong nararanasan sa Lopez at Tagkawayan sa lalawigan ng Quezon, dulot ng road repairs kaya hindi agad nakakabalik ng Metro Manila ang mga bus. Ayon kay Superlines Operations Manager Seron Libardo, sa waiting area na lang nila nagkakaroon ng pila dahil kahapon yung peak o exodus ng mga pasahero na patungong Bicol na umabot sa mahigit 7,000. Sa ngayon ay dagsa pa rin ang mga pasahero doon na patungong Daet, Camarines Norte at sa ilan pang bahagi ng Bicol. Sa tansya ni Mr. Libardo ay umaabot sa mahigit 3,000 yung mga pasahero nila ngayon ngang December 24. Sobra-sobra na rin ang bus sa Dagupan Bus Lines na biyaheng Baguio at Pangasinan kaya pwedeng mag-walk-in ang mga hahabol na pasahero. Dinagsa din ng mga pasahero ang Raymond Bus na biyaheng Matnog sa lalawigan ng Sorsogon. Samantala, Kathy, nandito tayo ngayon sa Viron Transit na biyahe ng La Union at Ilocos Province at sa puntong ito ay makakapanayam natin ng live ang siyang officer in charge ng Viron Transit. Walang iba kundi si Mr. Onesimo Macaso. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Mr. Macaso, at narito po tayo ngayon sa Telebisyon ng Bayan. Magandang gabi, Jin. Haji, nagpapasalamat ang Viron Transit at napasyalan mo kami dito sa istasyon. Okay, unang katanungan po sir, ano po yung sitwasyon natin ngayon dito sapagkat nakikita ko meron po tayong nag-iisang bus dito at may mga pasahero pa tayo nag-iintay. Meron pa naman pakunti-kunti, Haji, kasi medyo nakauwi na yung mga pasahero sa kagabi ang talagang dagsa ng pasahero natin, Haji. Sa tansya po natin, nakakailang libo po o yung estimate number po natin ng mga pasahero kahapon kasi nabanggit po ninyo sa akin kanina na yung pinaka-exodus ng mga pasahero ay talagang kahapon. Ay, opo, Haji, ang estimate ko, mga 2,000 yung dalawang araw namin. Kaya lang, nahirapan kami talagang maghabol ng pagbibiyahe namin dahil sa heavy traffic, Haji. Yun na nga po sir, meron tayong heavy traffic situation sa North Luzon Expressway. Nakaka-apekto po talaga ito sa operations po natin. So ano po yung nagiging pinaka-problema po natin sa operations natin dito sa ating kumpanya? Ang pinakamabigat na problema, Haji, ay yung makukunti ang bus natin dahil sa pinapatupad nilang 15 years space out yung mga bus natin. Ilan po ba yung units natin sir as of now? As of now, mga 49 lang po ang units na tumatakbo namin. Okay, so 49 units naghahatid po ng libo-libong mga pasahero. Isa pang napansin ko, Mr. Macaso, ay wala po tayong reservation na ipinatutupad dito. Kasi ang dahilan namin, Haji, hindi namin maibigay yung tamang oras pag ganito na ang sitwasyon, heavy traffic. Kaya mas maganda na lang na magbigay na lang kami ng by numbers kung medyo dagsan ng pasahero sa Haji. Paki-explain po itong by numbers po na ito, sir. Ito po ba para sa mga walk-in passengers po talaga ito at didiretso po sila dito sa ticketing office po natin? Ganun nga, Ajay. Pag dumating yung pasaheros namin, bibigyan namin ng number at maupo sila. Pag dumating yung mga bus namin, tatawagan na lang namin po yung mga number nila. Tapos lalapit sila dito sa ticketing booth. Saka sila makakabili ng ticket. Tapos sasakay na lang po sa bus namin. Okay. Sa ngayon po sir, nakikita natin, ito po bang bus na itong nasa likuran natin, bibiyahe po ngayon? Ay, opo, Ajay, pupunta sa Bigan, Ilocos, Soriano, Ajay. Ayan, so karamihan po ng biyahe natin ay papatungo ng Vigan at dito sa bahagi ng La Union. Okay sir, para na lamang po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa bahay pa o mga nasa trabaho pa at gustong humabol ngayong oras na ito, makakahabol pa po ba sila? Makakasakay pa po ba sila ng ating mga bus?
Opo, Aji, diretso po ang biyahe namin hanggang 11 pa ng kwan. Regular schedule po kahit Pasko, Aji. So ibig po sabihin hindi po mapuputol, tuloy-tuloy po yung biyahe natin kahit na hanggang alas 11, alas 12. Opo, Aji, talagang diretso talagang ang kinuha namin is public servant kami, Aji. Okay, huling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, sir. Baka may gusto po kayong batiin, sir. Maraming salamat sa aming naging pasayeros at hindi naman masunurin sila sa aming patakaran, sa aming kumpanya at maraming salamat. Merry Christmas to all. Merry Christmas dito. Maraming salamat. Mr. Onesimo Macaso, ang officer in charge po ng Viron Transit. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa PTV4. Ayan. Okay, maraming salamat po, sir. At samantala, ngayon, Cathy, kung iyong mapapansin sa aking likuran, meron pang mga pasahero na nag-iintay. Ito yung sinasabi ni Mr. Macaso na mga walk-in passengers. Ika nga, talagang tuloy-tuloy lamang sila dito sa pagsakay, dito sa Viron Transit. Kagaya na lamang nitong si Nanay. Nanay, saan po ang punta po ninyo? Sa Central. Okay. Saan po yung probinsya po na uuwian po ninyo, Nanay? La Union, Aringay. Sa La Union po. Bakit ngayon lang po kayo uuwi? December 24 na po ngayon, gabi na. Ngayon kaya ko may na kami sundon di dyan namin dito yung Central. So okay lang po sa inyo kahit naabutan po tayo ng Pasko sa daanan? Opo. Para masundo na kami dito. Okay. Sino-sino po yung kasama po ninyong babiyahe po, Nanay? Ayan po sila. Oo. Okay. Sino po yung pupuntahan po ninyo sa La Union? Sa bahay mo doon sa La Union, Aringay, La Union. Mga kamag-anak po ninyo. Marami. Baka po may gusto po kayong batiin, Nanay, bago po tayo magtapos. Merry Christmas po. Merry Christmas. Ayan, Merry Christmas po, Nanay. Ayan, isa lamang si Nanay sa mga pasahero nga na nag-iintay ng bus dito sa Viron Transit hanggang sa mga oras na ito. At gaya nga na binanggit ko, Cathy, ay aabuti na sila ng hanggang mamayang alas 12 ng madaling araw o yung Noche Buena na tinatawag natin sapagkat sa mga sandaling ito ay may kabigatan pa rin yung sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway na dinadaanan nga ng mga bus units nitong Viron Transit. So sa ngayon ay wala na talagang choice yung mga pasahero natin na ngayon pa lamang kundi maghintay ng bus at mag-celebrate na lamang ng Noche Buena hanggang nasa daanan pa sila at lalong-lalo na dito sa Viron, napakalayo ng biyahe, La Union, patungo ng Ilocos Sur o Ilocos Province. So patience na lamang yung kinakailangan ng mga pasahero natin. So walk-in po dito, walang reservation, tuloy-tuloy lamang yung biyahe nila. Pwede pong humabol dito yung mga pasahero na gustong umuwi sa kanilang mga probinsya. Samantala, Cathy, explain ko lamang kasi baka maraming mga kababayan natin yung nagtataka, bakit kakaunti yung tao dito sa kahabaan ng EDSA southbound lane, yung mga bus companies dito, kung ikukumpara natin sa Araneta Center Bus Terminal, doon sa may gawing Araneta Coliseum. Yun ay sa kadahilanan na dito kasi sa EDSA southbound lane, karamihan sa mga biyahe nila ay yung patungo lamang ng Luzon, patungo norte o di naman kaya ay patungo ng southern Luzon. Pero doon sa may Araneta Center Bus Terminal ay biyahe kasi yon ng Visayas hanggang Mindanao. Halimbawa na lamang sa Tacloban City o di naman kaya ay sa Cagayan de Oro City dyan nga sa Island of Mindanao. Kaya naman yung nagiging problema doon, inaabot ng 2 hanggang 3 araw bago makabalik o bago makarating sa destinasyon yung mga pasahero natin. Kaya nagkakaubusan ng ticket, nagkakaubusan ng biyahe ng mga bus at nagdadagdag pa sila. So yun yung kaibahan ng Araneta Center at dito sa mga bus companies, dito sa kahabaan ng EDSA southbound lane. At samantala, silipin na lamang natin, Cathy, yung pinakahuling sitwasyon ng trapiko dito sa may kahabaan ng EDSA southbound lane sa Cubao, sa Quezon City. Sa mga sandali pong ito, kung makikita ninyo yung southbound lane ng EDSA, ay tuloy-tuloy po yung biyahe ng ating mga motorista kung tayo po ay patungo ng Mandaluyong at Makati City. Live na nakikita po ninyo yung sitwasyon dyan sa Cubao patungo ng San Juan City. Kaninang umaga hanggang hapon ay napakabigat pa ng sitwasyon ng trapiko dyan sa southbound lane. Pero sa ngayon mapapansin po natin na napakaluwag na. Meron na lamang traffic build-up dito sa may bahagi ng bus lane o yung yellow lane na tinatawag dahil may mga pampasaherong bus na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero.
At syempre bago tayo magtapos ay pasalamatan muna natin yung ating mga nakasama dito sa Cubao. Ito pong ating tropang Unit 3 sa pangunguna ni Mr. Ferdy. At syempre hindi rin mawawala si Kuya Jun, si Kuya Tolitz, at narito din si Jonathan, si Kuya Romy Pagaduan, at si Kuya Toto. Andito rin at nakaagapay nga natin sa ating coverage. Kaway-kaway. At bumabati sila ng Merry Christmas sa atin, Cathy. At sila'y nag-duty talaga kahit na December 24 na. At sa Pantuwa Kami Nyo Family, kita-kits tayo dyan mamaya. At yan ang ating pag-uulat live mula dito sa Cubao sa Quezon City para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Haji Kaaminyo. Balik sa'yo, Cathy. Merry Christmas. Maraming salamat at Merry Christmas din sa iyo at sa Unit 3, Haji.